Guys, good morning! So nandito kami ngayon sa Legacy Bridge kung saan nagsayaw dati si Kumari Irene. So dinala ko yung 4 na girls kasama si Hoppers Blank at Kuya Rachel para makita nila yung kapaligiran ng ilog. Kasi ngayon guys, may bagyo. Ayan. So ipakita po natin mga kababayan, ako muna ang camera man ni Kuya Totoy. So ayan si Erna. Andito naman si Marjorie, si Kuya Wansho, Irene, at si Ate Badiday. So wag kayong mag-alala mga kababayan kasi hindi pa kami naligo lahat. Kaya dito na lang para tipid sa tubig. So ayan Kuya Toy, ikwento mo naman sa amin yung ano neto. Ikwento mo sa amin yung mga panahon na wala pa tong tulay na to. Ano ba to? Ilog lang talaga siya? Tapos, pag pupunta ka ng San Juan, ikot ka ng Banggit, Tayong, Dolores, Balcom, abuti ka ng mga alas 2 oras. Pero ngayon, ang bulbulahan lang, hanggang San Juan, 10 minutes lang. Ganun lang siya. Wow. Kahit dito sa tulay na pinatay ni Tom Douglas. Ayan. So ito ay yung tinatawag na Legacy Bridge mga kababayan. Actually, yung nag-stay kami dito sa Abra, ginagawa pa lang ito. So wala pa talaga itong bridge na to. Ayan, dinala po namin ang Cuatro Marias dito para makita nila. Kasi si Irene, nakapagsayaw na sila dito yung opening, no? Napanood ko yun eh. Oo. Ano kaya yung pinaka mahaba? Kalaba or ito? Parang kalaba ang mahaba, no? Yung kalaba naman ay nagdudugtong sa Lapas at Bangged. Ayun. Oo. So ba't nandito tayo bukod sa gusto mong ipakita ang bridge sa Cuatro Marias? Kasi may bagyo ngayon. Kaya kailangan makita natin yung laki ng ilog. Bye lang guys. Hindi siya ganun kalaki. Yes. Dito na lang. Okay. Safe lang. Kasi usually yung nagbagyo nung last year, no? Grabe yung bagyo mga kababayan kasi ito hindi mo na makikita yan. As in yung tubig dito abot na po ng bridge. Pero ayan nga, parang newscaster kayo ni Kuya Totoy ngayon eh. Nag-aabang po kami ng mga kaganapan. O, lakad tayo doon. O, yung Marias. Let's go. Badids! O, yan sila. Alam nyo, pwede tayong gumawa dito ng shooting. Gusto mo? Marunong ka ba Napanood mo ba yung sa gymnast? Yung sa Olympics? Olympics? Oh, yun Olympics yung Yulo. oo, si Carlos Yulo. Oh, magji-gymnastic tayo dito, ha. Kaya mo ba tumambling? Cartwheel. So, ayan, lakad po tayo. O, tatanungin naman natin si Erna. Erna, kamusta yung pakiramdam na nakita mo na finally ang Legacy Bridge? Kasi nadadaanan nyo lang to, diba? Hindi ka pa talaga nakababa. Hindi pa ako nakadaan dito doon. O, ano masasabi mo sa bridge na ito? Maganda, tsaka mataas ka agad. Magandang tingnan din sa ilalim. Pero pag may baha, nakakatakot. Nakakatakot o hindi mo pa nakita yung baha dati na talagang umaabot ng bridge. Yung nadaanan nating unang bridge, 'di ba may bridge pa tayong nadaanan, nasira yun dati nung bagyong Egay. 'Di ba Kuya Toy? Halos talagang wala kang lalabasan dito once na nandito ka na sa Abra. Dito sa dito sa atin sa Barangay Pangal sa Danglas, wala kang iikutan, hindi ka makakalabas talaga ng Manila, hindi ka makalabas pa Ilocos, 'di ba Kuya, lahat? As in, sarado lahat. Di ba mataas na po ito? Bakit maabot? Ganun talaga, ganun kapag ka natural disaster. Kahit anong tibay pa ng isang structure, talagang pagka yan, ang kalikasan talaga ang kalaban mo, wala kang magagawa kahit gaano pa katibay yan. Ganyan si Mother Nature. Kaya ano ang lesson dito? Para hindi natin maranasan yung pagbaha, ano ba yung dapat natin gawin? Dapat hindi tayo magtatapon ng basura kahit saan-saan. At hindi natin puputulin yung mga kahoy sa mga paligid dahil ang kahoy malaking tulong sa pagbaha kasi pag hindi malandslide kasi merong ugat na magpugong ang tawag dun
magpigil ng landslide. Soil erosion. Opo. Bongga! Apir, galing ni Dapat Erna. may disiplina tayo na hindi tayo magtatapon ng basura, hindi tayo magsusunog ng lalo na sa plastic na Yes, kasi masisira ang ating solar system. ozone. Ayun lang, may ozone layer yon ha. Oh, pwede din naman maapekto ng solar system, pero yung ozone layer natin. Okay, kasi yung ozone layer natin ay sobrang nipis na. Okay, so para maiwasan yun, wag magsusunog ng mga plastic, kahit anong yung lalo na sa mga pampublikong mga sasakyan, yung Dapat yung plastic kuya gawin ng recycle. yes, kailangan nating yan. Lagyan ng bulaklak. Yes. Ano ba yung pwede natin gawin sa mga mga plastic bottles? Yung parang gawin mong yung lagyan ng halaman. Oo. Para At saka design sa design sa bahay yung mga plastic. Pwede gawin mong star, yung at saka yung yung cellophane. Pwede, meron kaming ginagawa doon parang i-cut-cut mo siya. Tapos doon mo ilalagay sa plastic na ginagawa. ayun. O di ba? So yung pagpunta natin dito, hindi lang basta pamamasyal, di ba? At least meron pa tayong natutunan mula kay Erna. O alam nyo naman din yun, di ba? Cut mo na lang Alam mo naman din yun, di ba? Marjorie. So, importante din yung pagtatanim ng mga puno, 'di ba? So dapat yung mga kabataan din talaga natin ay exposed sa ganito pag-aalaga sa inang kalikasan kasi pag ang inang kalikasan ang naningil, 'di ba? Ang Mother Nature ay naningil, kawawa tayo. 'Di ba? Parang ganun lang din, yung mga basurang itinapon natin, naiipon lang din, ang daming napeperwisyo. Ano yung ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataang kaedad mo, yung mga kabataan na dito tayo. Sige. Tatanungin kita. Okay, Erna. Ano yung message mo sa mga kabataan na kaedaran mo about dito sa pagpapangalaga sa ating inang kalikasan? Dapat may disiplina. Dapat may disiplina tayo kasi kaya tayo nagkakaroon ng baha dahil sa kawalan ng disiplina ng pagtatapon ng basura. At kailangan din magtatanim tayo ng mga puno para ang mga puno na nawawala may papalit na puno. Totoo. Kasi ang puno matagal ding lumaki, 'di ba? So, ayun nga, kasi syempre may naging experience tayo sa DENR, yung nakakapunta tayo sa mga forest, 'di ba? Na hindi pala ganoon kabilis, lalo na yung mga puno ng niyog, matagal yan, 'di ba? It takes years bago yan talagang lumaki, 'di ba? So, iwasan natin magputol-putol ng mga puno, yung mga illegal logging, illegal pagmimina, tama yan. Tapos ano pa ba, yung mga pagkukwari, paghuhukay ng mga yung 'di ba sa mga ilog natin. So, yun yung mga dapat iwasan. Migration ba? 'Di ba? Kaya dapat talagang maging maingat tayo. O yan thank you kay kay Erna dahil at least kahit papaano 'di ba alam niya yung mga nangyayari sa paligid. Good job. Ang galing mo. Okay. O Kuya Toy, ano naman masasabi mo ngayon sa sinabi ni Erna? Galing. Oh. Kasi kaya kasi mga kabataan na ganyan mag-isip. Kasi usually sila, mas babad sila sa mga social media, 'di ba? Kung kabataan wala, hindi nila iniisip yung mga ganyan. Bibihira lang. Di ba, Marjorie? Marjorie, ikaw ano masasabi mo kay Ate Erna? Magaling. 'Di ba? Okay ba si Ate Erna? Okay. Oh, 'di ba? Since mag-classmate kayo, 'di ba? Kamusta naman si Ate Erna sa school? Magaling si Ate Erna. Di ba, Terna? Oh. Ayaw niyang amin. Ayaw niya amin. Humble lang kasi to si Erna, pero first time natin siyang na-meet, talagang yung niya, yung mga pag nakikipag-usap ka sa kanya, talagang may sense yung mga sinasabi niya at hindi siya basta-basta yung magsasalita ng yung basta pagka tinatanong mo siya, alam mo yun, direct to the point, tapos talagang malalaman mo kasi na
ano talaga siya, yung hindi basta nagbibitaw ng salita, ganyan. Magaling na bata. Sana pag-igihan mo ha. Kasi napapanood ka lang namin noon, 'di ba? So iba kasi yung na-meet ka namin personally. So totoo nga ang chismis. 'Di ba? Huwag ka magbabago at sana yung mga natututunan mo i-share mo din hindi lang sa iyo, 'di ba? Share mo din kung sino yung nangangailangan ng maganda kasi yan eh, share mo yung mga ganyang information, di ba? Para at least yung mga classmate mo, for example, di ba naranasan mo naman maging ate din sa school nyo? Ngayon kasi ang ate nyo si Ate Irene sa school, di ba? Pero ikaw, pwede ka din naman magpaka-ate, di ba? Okay, so ayun po mga kababayan. Andito po tayo ngayon sa Legazpi Bridge. At thank you kay Kuya Totoy kasi dinala niya tayo dito. Hindi ko din maiisip to napuntahan kung hindi niya sinabi din. Kaya naalala ko nung sinabi niya na labas daw kami para makita daw namin yung etong bridge na to. Kasi ginagawa pa to dati. Oo, bongga nga. Ang ganda. May ilaw na rin. Oh, mas wala nito.